Diretsahang tinabla ng Iran si Donald Trump at ang kanyang mga sugo na sina Witkoff at Kushner. Kung di mo napanood ang balita, kamakailan sinabi ni Donald Trump na matapos ang 2 araw ng putukan sa US at Iran, di umano'y humiling agad ng negosasyon ang mga Iranian. At inanunsyo ni Donald Trump na sa Martes ay gaganapin ang mga agarang negosasyon na ito sa Qatar at ipinadala pa niya sa Doha ang kanyang mga sugo na sina Witkoff at Kushner. Kaya nga, dumating sina Witkoff at Kushner sa Qatar, pero wala roon ang mga Iranian. Sinabi ng mga tagapamagitan ng Qatar na walang high-level meeting sa delegasyon ng Iran na naglalagay sa alanganin sa pangmatagalang pag-aayos at pagpapanumbalik ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Sinabi ng mga opisyal ng Iran na wala silang planong makipagnegosasyon sa mga Amerikano kaya hindi sila nagpadala ng kinatawan mula Tehran sa Qatar para sa mga di umano'y agarang negosasyon na yon. Para maiwasan ang kahiyahiyang sitwasyon, sinabi sa Washington na sina Witkoff at Kushner ay dumating lang para sa teknikal na pag-uusap, hindi sa mga Iranian kundi sa mga Qatari na tagapamagitan ukol sa mga susunod na negosasyon kasama ang Iran. Pero hindi pa ito ang lahat at lahat ng detalye ng sitwasyong ito ay nasa episode na ito. Sulit talaga itong pakinggan. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci at sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel ko ang Pecci News. Nasa video description ang link. Para maintindihan ang sitwasyon, ikukwento ko ang kasaysayan ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Hindi ito nagsimula sa Estados Unidos, kundi sa Iran. Noong Huwebes, inatake ng Iran ang isang kargamentong barko malapit sa Oman. Ito ang nagpasimula ng ganting atake ng US habang nagsagawa naman ng Iran ng kontra-atake laban sa mga base militar ng Amerika sa Kuwait at Bahrain. Matindi ang tugon ng US. Noong Biyernes, tinarget ng mga sundalong Amerikano ang mga imbakan ng drone, mga coastal radar at infrastruktura ng mga misail sa timog ng Iran. Kasama dito ang Strait of Hormuz at Isla ng Qeshem. Tinawag nila itong matinding tugon sa pag-atake sa barkong pangkalakalan noong Huwebes. Muling umatake ang Iran sa Kuwait. Tinarget ng Iran ang Kuwait at Bahrain bilang tugon sa naging pag-atake ng mga Amerikano. Pakiramdam ko, posibleng magsimula ito ng delikadong siklo ngayon. Nagbanta si Donald Trump. Ito ang kanyang sinabi. Maaring dumating ang panahon na hindi na tayo maaring maging mapagpigil at mapilitang tapusin sa lakas militar ang sinimulan nating trabaho. Kapag nangyari yon, hindi na muling iiral ang Islamikong Republika ng Iran. Bilang sagot kay Trump, ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, inanunsyo nila na dahil sa paglabag sa tigil putukan, ititigil ang lahat ng prosesong diplomatiko at makakaranas ng impyerno ang mga base militar ng Amerika sa riyon sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, pagsapit ng gabi ng Sabado at pagsapit ng umaga ng Linggo, malinaw na ang sitwasyon. Mababasag na ang tigil putukan, nagbabanta ng pagwasak ang magkabilang panig at patay na ang diplomasya. Sabi ng mga Iranian, aalis na sila sa negosasyon. Noong Lunes ng umaga, inanunsyo ni Donald Trump ang emergency meeting ng Estados Unidos at Iran sa Doha, Qatar sa Martes. Narito ang pahayag ni Trump. Ang Iran ay humiling ng pagpupulong. Magaganap ito bukas sa Doha. Sumunod ang mga pagyayabang ni Donald Trump na natatalo na ang Iran, na nanalo na ang Estados Unidos, na ang Tehran ay nakiusap sa kanya na itigil na ang mga pag-atake at pumayag na makipag-usap sa Qatar at kung ano-ano pa. Magbibigay ako ng isang sipi lamang na binanggit ni Trump noong Lunes ng gabi, habang sina Witkoff at Kushner ay papunta sa Qatar para raw makipagkita sa mga Iranian. Noong Lunes ng gabi, sinabi ni Trump na papunta na ang mga kinatawan ng Iran sa Qatar at maayos ang takbo ng mga bagay-bagay. CP! Maaring maging mahalaga ang pagpupulong sa Doha o maaring hindi. Makikita natin yan. Pero nananalo tayo. Nananalo tayo sa aspeto ng militar. Masasabi kong halos panalo na ito sa militar. At sa totoo lang, napakasimple lang nito. Ang pinag-uusapan dito ay ang denuklearisasyon ng Iran. Ayaw naming magka-nuclear na sandata sila at hindi nila ito magkakaroon dahil pumayag na sila. Walang samaan ng loob. Dumating na ang Martes na yon. Dumating sa Doha sina Jared Kushner, manugang ni US President Donald Trump at ang espesyal na suguna si Steve Witkoff.
Gayunpaman, sinabi ng mga tagapamagitan mula sa Qatar na walang pulong sa mataas na antas kasama ang delegasyon ng Iran. Hindi lang talaga natuloy at nagdudulot ito ng pagdududa sa pangmatagalang pag-aayos at pagpapanumbalik ng paglalayag sa Strait ng Hormuz. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Qatar, ngayong linggo ay magkakaroon ng mga technical na konsultasyon kabilang ang panrehiyong seguridad sa halip na negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Sa Iran, bilang sagot sa mga Amerikano, sinabi nilang hindi nila kinansela ang pulong sa negosyador ng Amerika. Simple lang. Sinabi ng tagapagsalita ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran na si Ismail Bagay na ang Iran sa kanilang panig ay hindi naman kinansela ang pagpupulong kina Kushner at Witkoff dahil wala namang itinakdang pagpupulong sa simula pa lang. Sabi ni Bagay, paano mo ikakakansela ang pulong na hindi naman itinakda? Kahit na iginiit ni Trump na ang mga Iranian ang nagkamali, sila raw ang humiling ng pagpupulong at tinawag pa niyang agarang mahalaga ang mga pag-uusap na ito. Kasabay nito, sinabi ni Bagay na sa Miyerkules ay makikipagpulong sila sa Qatar para talakayin ang pagpapatupad ng mga probisyon ng Memorandum ng Pagkakaunawaan. Kasama na ang probisyon sa pag-alis ng pagkaka-freeze sa mga ari-arian ng Iran na nasa ilalim ng mga parusa sa Qatar. Sabi ni Bagay, may sarili kaming usapan sa mga taga-Qatar, kaya kahit dumating ang mga Amerikano, wala tayong magagawa. Heto ang sunod na sinabi ni Bagay. Sa mga susunod na araw, wala kaming nakatakdang anumang pagpupulong sa panig ng Amerika sa kahit anong antas. Wala talaga kaming plano na makipagkita sa mga Amerikano sa kahit anong antas sa mga susunod na araw. Kaya wala kaming dapat kanselahin. Wala pa nung una, sinabi na ito ni Ginoong Karib Abadi. At ako mismo ay tahasang sinabi ito kahapon. Wala kaming plano para sa mga susunod na araw. At sa ganitong sitwasyon, napilitan ng Washington na gumawa ng paraan kasi talagang nakakahiya ito. Ayon sa White House, pupunta sa Doha ang mga delegasyon ng Estados Unidos at Iran para sa teknikal na pag-uusap ukol sa pagpapatupad ng memorandum ng pagkakaunawaan na nilagdaan ng magkabilang panig. Pero ang mga pag-uusap daw ay hindi direkta, kundi sa pamamagitan ng mga tagapamagitan at hindi rin ito agarang usapan, kundi nakaplanong mga pagpupulong. Iba ang mga pag-uusap na ito kumpara sa mga naganap mas maaga ngayong buwan. Sa Switzerland, kung saan ang mga mataas na opisyal na delegasyon ng Iran at Amerika ay nagharap-harapan sa likod ng mga saradong pinto. Higit pa rito, sa Qatar ay nanawagan na rin na huwag basta-basta magbitaw na malalakas sa pahayag gaya ng madaliang negosasyon. Sinabi na ni Trump na magkakaroon ng madaliang mataas na antas na negosasyon ang US at Iran. Pero noong Martes, na naging malinaw na hindi dumating ang mga Iranian sa pulong, sinabi ng kinatawan ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Qatar na si Majed Al-Ansari na ang mga technical na pag-uusap ay hindi talaga matatawag na negosasyon sa mataas na antas at hindi dapat tawagin na ganun. Sabi nga, normal lang ito sa negosasyon, technical na usapin lang. Pagkatapos nito, sinabi ng kampo ni Donald Trump, pakinggan ninyo, ito ang ibig naming sabihin. Tingnan ninyo, sa Switzerland, pinangunahan ni na Vice Presidente ng Estados Unidos na si J.D. Vance at punong negosyador ng Iran na si Mohammad Bagher Baghdadi ang pagpupulong. Ang negosasyon sa Doha ay ginaganap sa mas mababang antas sa pamumuno ni na espesyal na sugo ng Estados Unidos na si Steve Witkoff at kinatawang ministro ng ugnayang panlabas ng Iran na si Qasem Gharibabadi. At sa katunayan, inamin na ng White House na hindi talaga magkikita ng personal ang mga delegasyon. Ang negosasyon ay gagawin sa pamamagitan ng mga opisyal ng Qatar bilang tagapamagitan. Sabi ni Al-Ansari, ang technical na pag-uusap ay para ihanda ang mga dokumento. Ihahain ang mga ito sa mataas na antas ng pagpupulong para mapagkasunduan ang mga prinsipyo. Sa technical na ulat, tatalakayin ang mga sumusunod na paksa sa eksaktong pagkakasunod na aking babanggitin. Mga pinansyal na limitasyon at ang pagtanggal ng mga parusa laban sa Iran. Ang usapin kung paano masisiguro ang malayang paglalayag ng mga barko sa kipot ng Hormuz. Posibleng pagbubukas muli ng mga na-freeze na asset ng Iran sa mga bangko sa Qatar. At pagkatapos lamang nito ay ang kinabukasan ng Iran. Mga programang nuklear at panrehiyong seguridad. Sa kabuuan, lumipas na ang 2 linggo mula noong pumirma ang Estados Unidos at Iran ng memorandum ng pagkakaunawaan na dapat sanay magbubukas ng daan para matapos ang digmaan sa rehiyon at maisagawa ang malaking kasunduang pangkapayapaan.
Ngunit sa ngayon, wala pang progreso makalipas ang 2 linggo. Paalala, ang memorandum ay para sa 60 araw lang. Narito ang dokumentong ito. Malawak itong itinuturing na lubang pabor sa Tehran dahil hinihiling nitong i-unfreeze ng Estados Unidos ang asset ng Iran at kanselahin ang mga parusa. Pahintulutan ang export ng langis ng Iran, alisin ang blockade sa mga pantalan nito, at maglaan ng $300 bilyong na pondo para sa muling pagbangon ng Iran. Kapalit nito, kailangan tiyakin ng Tehran ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait ng Hormuz. Ganyan na ang nangyayari bago ang digmaan. Pakinggan ninyo. Kailangang kumpirmahin sa salita ang kanilang pangakong hindi kailanman gagawa ng sandatang nuklear. Dapat sabihin ng mga Iranian, sumpa ko, walang sandata. Sasabihin ni Trump, kita nyo, ano ba ang akala ninyo? Ito ang naabot ko. Pero ano nangyari nitong 2 linggo? Heto, sa mga kasunduang ito. Noong weekend, nagpalitan ng atake ang mga sundalong Amerikano at Iranian matapos salakain ng Islamikong Republika ang 2 barkong dumaan sa Strait ng Hormuz. Mula napektuhan nito ang galaw ng mga barko sa makitid na kipot na tumaas noong nakaraang linggo, ngunit mas mababa pa rin kaysa sa antas bago ang digmaan. Samantala, sa kabila ng mga kasunduan na layuning pigilan ang karahasan sa rehiyong ito, patuloy pa rin ang labanan sa pagitan ng mga militante ng Hezbollah at mga puwersang Israeli sa timog ng Lebanon. Pag-usapan natin ang mga tanong na hindi pa nasosolusyunan tungkol sa pagtatapos ng digmaan. Ang memorandum ng pagkakaunawaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, sa totoo lang, ay ipinagpaliban lang ang pagluta sa problema, iniwan ang karamihan sa mga detalye para ayusin sa ibang pagkakataon. Kailan? Walang nakakaalam, pero sa susunod na panahon pa. Ngunit, makalipas ang 2 linggo mula sa 60 araw na inilaan para sa negosasyon ukol sa pinal na kasunduan, sa ilang pinakamahalagang issue ay halos walang nakikitang senyales ng pag-usad. May punto sa memorandum ng pagkakaunawaan na lumilika ng posibleng walang patutunguhang sitwasyon. Nakasaad doon na magsisimula lamang ang mga susunod na negosasyon kapag naayos na ang mga issue tungkol sa mga na-freeze na asset ng Iran, mga parusa ng US laban sa langis ng Iran, paggalaw ng mga barko sa Strait ng Hormuz, pagharang ng US sa mga daungan ng Iran, at mga labanan sa pagitan ng 2 bansa, kabilang na ang pagtigil ng digmaan sa Lebanon. Kaya naman, maging ang pagsang-ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga hakbang ay nananatiling isang napakahirap na gawain. At malino na ngayon na sa memorandum ng pagkakaunawaan na ipinagmamalaki ni Trump bilang tagumpay, nakasaad doon na maaring makuha ng Iran ang lahat ng kanilang gusto. Ang pag-alis ng mga parusa, pag-unfreeze ng mga asset, pag-alis ng blockade at pahintulot sa kalakalan ng langis na nakuha na nga niya. Pero maaring hindi pa rin talikuran ng Iran ang ideya ng sandatang nuklear. Para saan pa? Kahapon, inanunsyo ng Tehran na ibabalik ang kalahati ng na-freeze na asset sa Qatar. Gayunpaman, sinabi ng mga opisyal ng Amerika na ang mga ganitong asset ay hindi pa naililipat ngunit ibabalik din. At ngayon, nakikita natin ang hakbang ng Iran. Binabaliwala nila ang negosasyon na sinabing apurahan ni Trump at wala rin magawa si Trump dahil idineklara na niya ang tagumpay sa digmaan. Sabi nga nila, paano ka babalik sa digmaan kung sinabi mong natalo mo na ang kalaban? At si Trump, sa totoo lang, siya mismo ang naglagay sa sarili niya sa patibong. Kasi ngayon, kahit anong gawin ng Iran, hindi na makakabalik si Trump sa digmaan. Hindi na talaga niya magagawa. Kahit magbanta siya, tingnan mo, sabi niya, agaran negosasyon, Iran daw nag-imbita. Pagdating namin, sabi ng Iranian, anong negosasyon? Lumayas ka. Walang magiging negosasyon. Anong ginagawa ni Trump? Wala. Tiniis niya ang sama ng loob at sinabi, ang ibig ko lang ay technical na negosasyon. Mali lang ang pagkaintindi ninyo. Kaya pakiramdam ko surreal na lang lahat at parang walang nakikitang solusyon o paraan palabas. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.